Isang liwanag na hindi kayang ipaliwanag ang biglang lumitaw sa langit. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang bumaba na parang kidlat mula sa langit, at yumanig ang buong mundo. Napahinto ang Grand Priest. Tumigil ang lahat. Huminto ang oras. Lahat ay napatingala, naghihintay kung ano ang lalabas mula sa banal na liwanag. Unti-unting may isang anyong lumitaw, dahan-daang bumababa, parang nagmumula sa isang mundong hindi kayang pangalanan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Natahimik ang buong paligid. At nang tumapak ang kanyang mga paa sa lupa, nabalot ng matinding gulat ang lahat. Siya ay nagbalik. Ang inaakalang tuluyang umalis. Ang pinaniwalaang patay na. Ang kanyang pagkawala ang nagtanggal ng pag-asa ng lahat. Si Goku iyon. Pero hindi na siya ang dating Goku. Si Goku ay nasa isang banal at makalangit na anyo. Ang lakas na bumabalot sa kanya ay hindi na karaniwang enerhiya, ito ay liwanag mismo. May suot siyang kwintas na ibinigay ng ina ni Zeno, isang espesyal na relikya na tuluyang nagbago sa kanyang pagkatao. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng puti at ginto. Ang kanyang buhok ay kumikislap na parang unang liwanag ng umaga. Ang kanyang mga mata ay kalmado, parang alam na niya ang kapalaran ng buong mga universo. Sa tabi niya ay dalawang nagniningning na espiritu, mga liwanag na nakatanim sa kanyang puso. Sila ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Sila ang dahilan kung bakit siya nakabalik. Nakatayo ang lahat, hindi makagalaw. Si Gohan ay nakahandusay sa lupa, tahimik na nakatingin kay Goku, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Ang mukha ni Gohan ay puno ng gulat, pananabik, at luha. Nakatayo sa harap niya ang isang bagay na hindi niya kayang unawain. Dahan-dahang lumapit si Goku. Matatag ang bawat hakbang. Inilapag niya ang kanyang kamay sa ulo ni Gohan at marahang tinapik ito, parang sinasabi, nandito na ako. Hindi makapaniwala si Gohan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi rin siya makapagsalita. Nagpatuloy sa paglakad si Goku. Dumaan siya kina Zeno at sa kanyang mga gwardya. Nanlaki ang kanilang mga mata, halos mapuno ng takot. Hindi maunawaan ni Zeno ang presensyang ito. Hindi niya ito mabasa. Hindi man lang niya maitaas ang kanyang kamay. Pagdating kay Vegeta na nakahandusay sa lupa, pilit nitong iminulat ang kanyang mga mata. At nang makita niya si Goku na nakatayo sa harap niya, nagliliwanag ng malinaw na banal na lakas, dito ay ngumiti siya. Isang ngiti ng taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Sa basag ngunit mayabang na tinig, sinabi ni Vegeta. Alam kong babalik ka. Pinatunayan mo sa lahat na ang mga Saiyan ay hindi kailanman dapat maliitin, lalo na kapag nauunawaan nila ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Marahang tumango si Goku at sinabi. Narinig ko ang lahat, Vegeta. Narinig ko ang iyong pagtsatsaga, ang iyong katapatan, at ang bigat na pinasan mo. Salamat sa pagliligtas sa aking anak. At salamat sa pagdadala ng pasaning hindi dapat pinapasan ng isang tao mag-isa. Inilagay ni Goku ang kanyang kamay kay Vegeta. Sa isang haplos lamang, ganap na gumaling at bumalik ang lakas ni Vegeta. Nagpatuloy si Goku sa paglakad habang ang lahat sa paligid niya ay walang masabi. Huminto siya sa harap ng Royal Creation. Tiningnan siya ni Goku ng isang titig na napakalalim, parang nakikita niya ang mismong kaibuturan ng kanyang pag-iral. Sinabi niya, may lihim sa loob mo. Isang lihim na ibinaon ng Grand Priest, isang bagay na hindi pa rin natin lubos na nauunawaan. Lumapit siya, inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ng Royal Creation, at sinabi, hindi pa dumarating ang wakas mo, dahil hindi pa nagsisimula ang iyong katotohanan. Biglang nagliwanag ang buong katawan ng Royal Creation, at siya ay ganap na nabuhay muli. Nang masaksihan ito ng Grand Priest, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, isang gulat na hindi niya kayang itago. Tahimik at kalmado, walang emosyon sa mukha, dahan-daang lumapit si Goku. Bawat hakbang ay matatag. Napigil ang hininga ng lahat, walang nang ahas gumalaw. Huminto si Goku ng eksakto sa harap ng Grand Priest. Nakatitig ang Grand Priest sa kanya at hindi makapaniwala. Paano siya nakabalik? Walang paliwanag. Walang logika. Walang sagot.
Dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ng Grand Priest, ginawa siyang parang isang batang walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang mga ginawa. Nanigas ang Grand Priest. Aatake ba siya? Tatakas? Mawawala? Wala siyang alam. Wala siyang kontrol, wika ng Grand Priest sa isip nito. Tumingin si Goku sa kanya nang may nakamamatay na kaseryosohan at nagsalita sa mababa ngunit tumatagos na tinig. Panahon na para malaman ni Zeno ang katotohanan. Nanginig ang mukha ng Grand Priest. Pagkatapos, pinilit niyang ngumiti, isang huwad at pilit na ngiti, upang itago ang takot na kumakain sa kanyang dibdib. Katotohanan. Anong katotohanan, Goku? Ang tanging katotohanan dito ay ikaw ang lumampas sa kontrol ng universe. Simula pa noon, ikaw na ang pinakamalaking banta. Ginagawa ko lang ang lahat para protektahan si Zeno mula sa'yo. Tumingin si Zeno sa kanilang dalawa, parang isang nawawalang bata. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi niya maintindihan kung paano biglang nagbago ang lahat. Mariing nagsalita si Goku. Kung may isang nawala ng kontrol, ikaw iyon. Tumingin ka sa paligid. Lahat ng ginamit mo ay nagbalik na sa kanilang tamang pag-iisip maliban sa'yo. Tapos na ang panahon ng panlilinlang mo. Alam ko na ang buong katotohanan, sinabi ni Goku ng mariin. Ikaw ang nagkulong sa ina ni Zeno. Ikaw rin ang dumukot sa isang inosenteng nilalang at ginamit ito para sa sarili mong likha. Ang nilalang na iyon ay ngayon ay nakatayo sa aking panig bilang liwanag. Ikaw ang namuno sa pag-iral gamit ang takot dahil natatakot ka sa araw na may babangon at aagaw sa posisyon mo. Nanigas ang Grand Priest. Wala siyang nasabi. Biglang nagsalita si Zeno. Malakas ang boses niya, puno ng pagkalito, isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Grand Priest, totoo ba ang sinasabi niya? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Lahat ay napalingon sa Grand Priest. Ngumiti siya at bahagyang yumuko kay Zeno, halatang pilit ang pagiging kalmado. Aking Panginoon, sabi niya. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga kasinungalingan ng rebelding ito? Sinusubukan lamang niyang baluktutin ang katotohanan upang magdulot ng pagdududa sa inyo. Simula pa sa una, siya na ang tunay na panganib. Siya ang pumihil sa pagbabalik ng inyong ina. Humakbang pasulong si Goku. Biglang lumakas ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Napatras ang Grand Priest ng isang hakbang. Sa unang pagkakataon, takot ang malinaw na lumitaw sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nabiyak at tuluyang nasira ang halo sa likod ng kanyang ulo, ang simbolo ng kanyang banal na autoridad at tungkulin bilang tagapangalaga ng balanse. At kasabay ng tunog na parang pagkabasag ng kalangitan. Nabigla ang lahat, lalong-lalo na si Whis, na matagal nang naghihinala na ang kanyang ama ay gagawa ng isang mahigpit na ipinagbabawal na bagay. Ipinikit ng Grand Priest ang kanyang mga mata at pabuulong na nagsalita, halatang nag-aalala. Wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan ko nang gisingin ang kapangyarihang ipinagbawal hawakan mula pa noong unang paglikha. At sa isang iglap na wala ang Grand Priest sa bilis na hindi kayang makita ng sinuman. Ang tanging nakasunod sa bakas ng kanyang galaw ay si Goku at ang mga gwardya ni Zeno. Sumigaw si Krillin. Nasaan siya? Si Vegeta naman ay nanginig sa galit, mariing nakakuyom ang kamao, hindi niya maunawaan ang bilis ng Grand Priest, kung paano ito nawala ng ganoon kabilis. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Sa isang tinig na kalmado, ang uri ng katahimikan bago ang isang bagyo, marahan niyang sinabi. Vegeta, manatili ka rito. Protektahan mo ang Earth, at ikaw Whis ibigay mo ang lahat ng kaya mo. Maghanda kayong lahat. Dahil kahit ang mismong pag-iral ay hindi kakayanin ang aking ilalabas. Samantala, ang Grand Priest ay rumaragasa sa isang napakalayong lugar sa bilis na lampas sa imahinasyon. Pabulong na nagsasalita sa sarili at puno ng takot. Kaunti na lang, makararating ako. Makikita mo ang mukha ng walang awa. Bumalik ang eksena sa Earth. Isang hakbang pasulong ang ginawa ng Royal Creation, tahimik na tumabi kina Vegeta at Whis. Nagulat ang lahat, ang nilalang na ilang minuto lamang ang nakalipas na ginamit na sandata ng Grand Priest, ngayon ay nakatayo na sa kanilang panig. Itinaas niya ang kanyang ulo, puno ng kumpiyansa, at sinabi, huwag ninyong isipin na ang pagtayo ko sa tabi ninyo ay awa.
Tumanggi lamang akong hayaan na ang isang tulad niya ang magtakda ng aking kapalaran. Samantala, si Zeno ay nakatitig kay Goku, parang isang batang nawawalang naghahanap ng kahulugan. Hindi niya alam kung sino talaga si Goku, at kung bakit nagtitiwala ang kanyang puso rito. Itinaas ni Goku ang kanyang ulo patungo sa kalangitan at marahang ibinulong sa sarili. Zeno, maghintay ka lang. Ibubunyag ko ang katotohanan. At sa lalong madaling panahon, makakapiling mo ulit ang iyong ina. Manatili ka lang na kalmado. Bago pa man maunawaan ng sino man ang nangyayari, nawala si Goku sa kanyang kinatatayuan, sa bilis na hindi kayang sukatin ng kahit sinong nilalang. Samantala itinaas ng mga gwardya ang kanilang mga kamay at gumawa na isang tanawin sa kalangitan. Waring nais nilang masaksihan mismo ni Zeno ang bawat sandali ng laban na ito gamit ang sarili niyang mga mata. Ang mga kaibigan ni Goku ay nanood ng may matinding pananabik, hindi alam kung anong uri ng kapalaran ang magbubukas sa kanilang harapan. Ang Grand Priest ay patuloy na lumilipad sa katahimikan, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng hindi normal. Sa basag at nanginginig na tinig, ibinulong niya sa sarili. Nagkamali ako. Ako'y naging hangal sa pagpapalaya sa creation bago ang takdang oras. At nang ikulong ko si Goku sa Void Realm, nakalimutan ko na naroon pala ang ina ni Zeno. Habang siya'y humahagibis sa bilis na lampas sa konsepto ng liwanag, bigla niyang naramdaman ang isang kislap, isang presensyang kasabay ng kanyang bilis sa kanyang tagiliran. Bago pa siya makalingon, isang napakalakas na atake ang tumama sa kanya. Ang oras mismo ay tila nagyelo. Parang huminto ang buong universe sa loob ng isang iglap. Si Goku iyon. Napigilan niya ang Grand Priest sa kalagitnaan ng paglipad, pinaralisan niya ang katawan nito, at ang sakit ay bumalot sa bawat hibla ng kanyang pag-iral. Tumayo si Goku sa kanyang harapan, ang mga matay nagliliyab sa nakakatakot na liwanag, at malamig na sinabi. Sa tingin mo saan mo balak tumakbo? Gusto mong magkunwaring ikaw ang magbubunyag ng katotohanan. Kaya bakit ka umatras ngayon? Hindi makasagot ang Grand Priest. Nanginginig siya, hawak ang kanyang sikmura, pilit itinataas ang ulo upang harapin si Goku. Ngunit wala nang nakatayo sa kanyang harapan. Sa isang kisap mata, lumitaw si Goku sa likuran niya. Bago pa siya makagalaw, bago pa makapag-isip, alam ng Grand Priest sa sandaling iyon wala nang natitirang pag-asa na makatakas. At dito na nagtatapos ang Chapter 1. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.